Eto po, naalala nyo yung sabi ng Vice Presidente doon sa isang vlog natin na ano daw? Ang sabi ng Vice Presidente doon sa isang vlog natin, hindi na-attend sa NBI, no? Hindi na dahil daw po ang NBI at ang DOJ daw po, mga bossing, ay hindi naman daw magiging patas sa kanila. No, 'di ba? Napanood mo 'yan, Janelle at Sir Someday? Oh. Ngayon po, sumagot ang DOJ sa kanila, mga bossing. Sumagot ang DOJ kay Inday Sara Duterte. Through interview po, mga kababayan. Ito, Patas ang investigasyong ito, referring to the investigation of the DOJ. Ano po? Makikita natin na yung pronouncement of the President may bias na doon. Sabi pa ng USEC ng DOJ. biruin mo, mga kababayan, ikaw yung pagbantaan. Ikaw yung pagbantaan. Ikaw yung sabihan na ipapategi. No? May inutusan na tao para ipategi ka. Pati yung misis mo, pati yung pinsan mo. Gusto mo maging fair pa sa'yo? Gusto mo hindi pa maging bias? Natural ho, mga kababayan, ikaw bilang ikaw, yung pinagbabantaan, ang gusto mo, masiguro yung inyong mga kaligtasan. Di ba? Dahil daw nasabi ng Pangulo, pang-kriminal daw po yung mga sinabi ng Vice Presidente pang ano nga ho ba talaga? Yun naman talaga yun, mga bossing, no? Sa ating mga simpleng mamamayan, normal na tao. Saan pa ba tutungo yung isipin natin, no? Doon sa sinabi ni Vice Presidente. Hindi, pang langit yan. Hindi, pang ano yan? Pang simbahan niyang mga tinuran niya. Hindi po. Totoo. Pang-kriminal talaga, mga kababayan. Hey, I think she was referring to you. Sinabi niya na a threat is a threat. Di ba sinabi mo sa amin dati? Sabi kasi ni Senator Bato, hindi conditional threat yan Sabi mo no, there's no such thing. Correct. Wala naman such thing na conditional. Sila kung ano-ano lang po, mailusot lang, mga kababayan. Ang dapat ho sa kanila, no, sa grupo nila, BP Sara, sa grupo ni, sila Bato de la Rosa, ang dapat sinisiper na nila yung mga bibig nila Dahil the more na nagbubukas sila ng kanilang bibig, the more na nagsasalita sila, inilulubog nila yung kanilang mga sarili, mga bossing. Biruin mo, nagsalita pa si Bato de la Rosa na, yung ganyan pagdating sa Senado niyan, magkakampi-kampihan na yan. Dahil daw po sa pagboto ng impeachment. Di ba? So, sa madaling salita po, yun ang gagawin nung company Bato de la Rosa. Boboto po ng hindi pabor sa impeachment dahil naaayon sa magkakakampi sila. Di ba? Dahil naaayon sa magkakakampi sila, hindi naaayon dahil sa investigasyon at sa mga ebidensya. A threat is a threat. So malamang ikaw ito. Doon pa lang sinabi niya Sabi, malamang ikaw ito. na kung ano yung posisyon niya. Kahit pa sabihin nila na may investigasyon, sa umpisa pa lang ay may desisyon na sila na mag-file ng cases. Yun nga di ba, mga kababayan? Kasi nga po, doon sa binitawan ng ating Vice Pangulo, no? Talaga mapapaisip ka, nako, kaso ito. So ngayon, kaya ka pinapa-attend, kaya kayo tinatawag, kaya kayo pinagpapaliwanag, di ba? Sa NBI. Para burahin sa isip naming lahat na mali yung iniisip namin. Na hindi ka dapat kasuhan. Kaya lang ho, mga kababayan, ang Vice Pangulo, ang Vice Presidente po, wala. Mas pinipili po na hindi magsalita. Mas pinipili po na, mag-party na lang po, mga kababayan. Di ba? Pagkakataon nila yan Kaya lang, ang choice ho nila, hindi umattend. Ang choice ho nila, mag-party. At mag-alibay ng kung ano-ano ho, mga kababayan. Tuloy natin. Reaction ni Yusek Andres. Go, sir. May naghahamon na naman ng debate. Sandali nga, sabi ni Janelle Vanderhurst. Aakyat na naman tayo. Sir Mark Ramos, hamunin ng debate ang mga katunggali nyo. Makikinig kami sa inyo nang malaman namin kung sino ang magaling sa inyo. Mga babies. Ayan, sabi, hindi natin kailangan ng debate. No? Kasi kapag ka nagdebate, yung mga yan, pag nasusukol mo na, iiba, pupunta sa ibang topic. Ang gawin nyo na lang, makinig kayo dito, tapos makinig kayo doon,
Pagkumparahin ninyo kung sino ang tama talaga at kung sino yung mga may pinapakitang ebidensya. Tapos, hindi naman tayo yung mismong kakandidato. Ako nga ho pagka nagla-live ako ng Congress dito, inip na inip ako, dalawang oras lang. May nagsasabi pa diyan. Mark Ramos, tumakbo ka ng party list. Sabi ko, hindi ho ako tatagal doon sa mga 12 oras nilang mga hearing na mga ganun. Di ba? Pwede natin pakinggan itong sinasabi natin dito sa vlog natin, tapos pwede nyo din pakinggan yung mga sinasabi nila. Pagkumparahin kung sino yung nagpapakita ng tunay na ebidensya at kung saan nanggagaling yung mismong balita. Ganun po, no? Debate, magkakainisa, magkakaasaran lang, magkakapikunan lang po. Bakit? Kapag kayong sukol na, wala na. Iba na ang topic. Biglang magiging flood control na ang usapan. Iibahin na ho. Ayaw natin ng ganun. Well, hindi po tama na sabihin na bias po ang Department of Justice. Correct, Inday Sara. Kasi si BP, Hindi, palusot na lang po yan ni Inday Sara. No? Kasi ramdam na nila na talagang mahirap ipagtanggol. Mahirap ipagtanggol yung sitwasyon nila ngayon. Ang Department of Justice po ay makikinig sa panig ng ating Vice President at sa lahat po ng posibleng ebidensya na ihain niya at pati po ng iba pang testigo at bibigyan po siya ng full opportunity to be heard bago ho. Yun po yun, madam. Kailangan alisin mo sa isipan namin na yung sinasabi mo na hindi pagbabantayon at hindi ka dapat makasuhan dahil doon, yun ang idedepensa mo. No? Dahil hanggat hindi ka nagsasalita, hindi mo ipinapaliwanag ang iyong sarili, mananatiling nasa isipan namin yun. Naku, kaso yung ginawa ng Vice Presidente. Kami magkaroon ng evaluation at desisyon kung magpa-file man ng kaso. Trabaho po ng Department of Justice ang mag-imbestiga at mag-prosecute ng mga offenses, lalo na po kapag ang bagay na ito ay patungo sa isang mataas na halal na opisyales. Yung po Takot po yan, Madam BP. ang mga napag-usapan in the past are all theoretical discussions on the possible crimes that could have been committed by the Vice President. Tama. Yan po ay diskusyon na akademiko, theoretical, at yan po ay dapat tapatan ng ebidensya bago tayo magkakaroon ng evaluation at desisyon kung magpa-file man ng kaso. Sabi ni BP, meron kaming mga screenshot, meron kaming mga ganito, ganyan, na meron daw pong nagbabanta sa kanila. Ang alam natin, mga kababayan, siya nagbanta sa ating Pangulo. Pero yung sinasabi niya pong may nagbabanta sa kanya, sabi nga po ng mga congressman, ayan, may imaginary lang daw po yung nagbabanta kay Vice Presidente. Kasi wala naman talaga tayong naririnig na mga ganyan no? Bigla lang po tayong nakarinig sa ating Vice Presidente, mga bossing, yung nasukol na po, yung biglang nakarinig tayo ng pagbabanta niya sa ating Pangulo. No? Naging palusot na lang po, may nagbabanta sa amin, no? Dapat, ninalabas na agad nila yan. Ito, yung pagbabanta ninyo, di ba? Dapat nilalabas na po yan. Nasaan po, BP? No? Ito na yung pagkakataon ng kampo ninyo na ipakita sa NBI, ito yung mga pagbabanta sa amin. Pero kahit na po mga kababayan alam mo ba na presidente nagpapabanta sa kanila? Nagbabanta na? Baka po gawa-gawa lang din po yun. Versus dito po sa talagang 100% na narinig natin mga boss. No? 100% na narinig ho natin na pinagbantaan ng Vice Presidente ang ating Pangulo. Versus doon sa kanila na kung meron man silang ipakita, baka screenshot lang po. Parang sa korte po, hindi ganong pinapaniwalaan yung pa-screenshot. Bakit ho, mga boss? Baka gawa-gawa lang ho nila yan. No? Baka gawa-gawa lang ho nila yan, mga kababayan. Wala pong prejudgment. But at that point in time,
ang ating pong mga kababayan ay nagtatanong kung ano ang ginagawa ng ating pamahalaan tungkol po dun sa mga seryosong banta na yon. At ang media rin po, kagaya ninyo, gustong alamin kung ano ang posibleng mga charges or criminal offenses ng Vice Presidente sa kanyang mga pahayag. Kaya Wala nga, ayaw ho lumabas kasi nga, baka ho sila, pati ho sila, mga bossing, kumbinsido, makakasuhan talaga tayo. Wala silang maisip na mailusot. Ano po, talagang makakasuhan tayo. Oh. Kaya sabihin na lang natin sa mamamayang Pilipino, pumunta man kami dyan o hindi, alam naman namin kakasuhan nyo kami. Meron na kayong meron na kayong desisyon. So pinagmukha nila, no, na yung Department of Justice at ang NBI mga bias po. Pero ang katotohanan hindi nila alam kung ano ang ipapaliwanag nila. At kung pati ho sila kumbinsido sa sarili nila na kumbinsido sila na makakasuhan ho sila. Sabi ni Janelle Vanderhurst, hindi ko nakikita. Ano daw? Mark, napapansin ko, madaming nagsasabi, kalbo ka dahil siguro laging nakakap. No? Sa susunod na taon nga ho, hindi ko na isusuot itong cup ko no? Panot po kasi ako dito, mga kababayan. Kaya lagi po tayong lagi tayong nakakap, nakahat. Kaya hindi ko po tinatanggal yung sombrero ko. Kasi makikita po, nakakahiya po, panot tayo. No? Oh. Hindi, sa susunod na taon, hindi ko na isusuot to. Naka-Ferrari na ako. Di ba? Paano tayo? Sa sobrang kapal ng buhok ko, Diyos ko po, Lord. Masyadong madamin. Ayan, sa sa sobrang kapal ng buhok ko. Masyado nang madaming kinita sa akin yung mga barbero dito. Siguro kada 20 days, pagupit. Kasi kapag ganitong gabi na, nagsusombrero na lang. Pagkaligo ko, susombrero na lang ako. Ang hirap namang matulog. Nang naka-gel pa ako o nang naka-pomada pa ako. Di ho ba? Si Lewis Hamilton lumipat na ng Ferrari.